Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng isang kilalang restaurant sa Bonifacio Global City, patuloy na umaalingaw nga ang mga tawa at salitan ng mga panauhin. Walang nakapansin sa babaeng nakaupo sa sulok ngang mesa na tahimik na kinakagatan ang kanyang malabi, ang makamay niya'y malamig at nanginginig. Ilang minuto na lang, isang kilos na tila biro lamang sa gitna ng pagdiriwang ang magpapatahimik sa buong silid at ang buong pamilyang masaya-masayang nagtatawa ay mapipilitang harapin ang katotohanan kinabukasan. May mga mukhang namumutlang hindi na mapagtatakpan. Walang nahihinala na sa likod ng mapagpauming anyo ng isang manugang na ilang taon nang minamaliit. May babaeng kayang umabot ng telepono at sa isang kataga lamang ay mabago ang kapalaran ng taong kakapromote palang bilang bagong branch manager. At mula sa sandaling iyon, ang piging na dapat ay pagdiriwang ay naging simula ng pagbaksa na walang sinumang nakapagsugal. Nang gabing iyon, liwanag na liwanag ang restaurant na parang entablado na nahandang para sa mga nagwawagi. Ang mga chandelier na kristal na nakabitin sa kisame ay nakniningning sa bawat maayos na Amerikana, bawat makintap na bestida, bawat ngiting parang walang katapusan. Mahinang tumutuktok ang musika marangya ng katamtaman, sapat na para takpan ang mga bulong-bulungan at lihim na usapan. Ang handaan para ipagdiwang ang promotion ng kapatid ng aking asawa bilang branch manager ay mas marangya pa kaysa isang kasal. Pumasok ako sa restaurant na nakabihis ng simpleng cream-colored na dress, hindi masyadong kapansin-pansin, hindi naman mukhang pabaya. Sanay na ako sa pagiging isang taong hindi kailangang mapansin ng kahit sino. Pakaupo ko lamang, naramdaman ko na agad ang sulyap ng biyenan kong babae, at pagkatapos ay lumingon ito sa katabi niya at bumubulong ng mababang. Gumalaw ka ng kaunti. Ibigay mo ang labas na upuan sa mahahalagang panauhin. Dahan-dahan akong nagusok. Walang reaksyon. Walang pagtataka. Sa loob maraming taon bilang manugang, nalinawan na ako sa posisyon ko sa pamilyang ito. Mayroon man o wala ako, wala namang pagkakaiba. Lalo namang masaya ang biyenan ko ngayon. Patuloy siyang nag-angat ng baso, malakas ang tinig. Anak ko yan. Bata pa pero galing na, lampas 30 pa lang siya, branch manager na. Nakpalakpakan ang lahat, iling-iling sa pagpupuri. Ako lamang ang tahimik na nakatingin sa baso ng tubig sa harapan ko, walang ibinuhos na alak para sa akin. Nakaupo ang asawa ko sa tabi ko, ngunit ang agwat naming dalawa ay mas malayo pa sa dalawang dulo ng hapak. Abala siya sa pakikipausap sa mga kamaanak. Paminsan-minsan lamang lumiliko sa akin para matanong ng pakitang gilas. Kumakain ka na ba? Tumanggo ako, tulad na dati. Ang kapatid ngang aking asawa ang bida ang gabi pumasok na nakaswot ng maitim na asul na Amerikana. Maayos na napay naman ang buhok, may ngiting puspos ng tiwala sa sarili, halos kayabangan na. Saan man siya lumakat, sumunod ang maga papuri. Tainingnan siyang biyenan ko, nang may pagmamahal na sa loob ng 7 taon ay hindi ko pa nakita kahit minsan. Siguraduhing hindi ka mahihiya ha, iba ang dating ng branch manager. Tumawa ng malakas ang kapatid ng asawa ko. Naku, nanay, hindi ka na mag-alala. Kapag ako ang nagtrabaho, wala nang mangangahas na umapa sa akin. Habang sinasabi niya ito, sulyap siya sa akin. Isang sandaling sulyap lamang, ngunit sapat para maunawaan ko ang lahat. Sa kanyang nga mata, ako ang halimbawa ang isang taong pinagtatawanan. Masaya ang buong hapak. Paikot-ikot ang mga usapan tungkol sa posisyon, salapi, koneksyon, at kapangyarihan. Ako naman, parang nakalagay sa labas ng lahat ng iyon. May isang kamaanak na bigla-biglang naktanong, ano bang trabaho ng manugang? Nailing ang biyenan ko? Siya ay nasa bahay, nak-alaga. Nginuran ko ang labi, walang paliwanag, walang depensa. Alam ko kasi na kahit ano pa ang sabihin ko, sa mata nila ay isang manugang lamang ako na walang kayabangan na ipagmamalaki. Habang tumatagal ang pagdiriwang, mas lumalakas ang pag-inom. Naging maingay ang kapaligiran. Ang nga salitang dati ay may pigil, nawalan na rin ng pigil.
Tumayo ang kapatid ng asawa ko at inangat ang baso. Ang tagumpay na ito ay para sa pamilya, sa mga magulang na napalaki sa akin, sa kuya't ate na laging sumuporta. Napalakpakan ang lahat. Huminto ito ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon sa akin, may halong birot pang uyam sa tono. Lalo na ang ate kong manugang, ang taong laging tahimik sa tamang oras at tamang lugar. May isang tawa na sumabo, itinangos ko ang tingin. Kalmante ang mukha ko nang higit pa sa inaasahan ko sa sarili. Marahil dahil sanay na ako sa ganitong uri ng mga salita. Lumakat palapit sa akin ang kapatid ng asawa ko. May hawak na baso ng maitim na pulang alak. Yumuko ito, parang malapit na. Ibilangtan kita, ate, para masaya. Hindi pa ako nakasagot nang matilang ang baso. Ang malamig na pulang likido ay bumuhos pababa sa aking buhok. Dumaan sa aking noo. Tumulo sa pisngi. At bumabat sa aking lik at damit. Natigilan ang buong hapak sandali lamang. Pagkatapos ay tumawa ng malakas ang kapatid ng asawa ko. Ay naku, aksidente. Hindi ka naman magagalit sa akin, no? Ate, lumakas ang tawa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas malinaw. Itinakip ngang biyanan ko ang bibig niya habang tumatawa. Sus, konti naman kaya ang iniinom. Walang tumayo, walang nagbigay ng tuwalya, walang nagtanong kung ayos na ako. Nakaupo ako run, naamoy ang matapang, naamoy ng alak, basa at malamig ang buhok ko, naramdaman ang mga matang punong kuryosidad at kasiyahan ng mataong nakapaligid. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ng malinaw ang isang bagay. Kung ngayon, patuloy pa rin akong manahimik, sa buong buhay ko ay magiging tawanan lamang ako sa mga ganitong pagtitipon. Dahan-dahan kong kinuha ang tissue paper, pinunasan ang mukha ko mabagal, napakabagal. Tawanan pa rin ang lahat. Tumayo ako. Tinatamaan ng ilaw ang buong katawan ko, basa ang buhok, makulay ang damit ng pulang mansa. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Inilabas ko lamang ang aking telepono. Tahimik ngunit marinig ang aking tinig. Hello, ako ito. Tanggalin mo na agad ang bagong branch manager. Unti-unting humina ang mga tawa. Nagpatuloy ako. Bawat salita malinaw. Narinig ko ang boses na nagsimulang makbiruan. Ay nako, lasing na yata siya. Talaga naman ang mga babae pak na sa bahay. Malaki ang bibig. Branch manager nga? Kung sino-sino na lang ang umaarte. Natawa ng malakas ang kapatid ng asawa ko hanggang sa pumula ang mukha nito. Ate, sobra ka na, para kang nasa telenovela. Ibinusa ko ang telepono, tumingin sa bawat mukha na nagtatawa at nagsalita ng isang pangungusap lamang. Tawanan na kayo ngayon, bukas ay alalahanin ninyo ang tawang ito. Pagkatapos ay lumabas akong restaurant, walang humabol, walang naniniwala sa akin. At naging ito mismo ang dahilan kung bakit naging bangungot para sa kanila ang kinabukasan. Kinabukasan, napakaaga ko gumising hindi dahil sa kawalan ng tulog at hindi rin dahil sa galit na inisip nila. Sa kabaliktaran, kakaibang katahimikan ang naramdaman ko tulad ng isang taong nakalagay ng mabigat na pasan pagkatapos ng maraming taon. Ang sinag na umaga ay bumalaktas sa kurtina. Tumawid sa tela ng bestidang ibinaon ko kagabi sa banyo. Tuyo na ang mansa ng alak na kalat at maitim, parang patunay na hindi mapapawi. Tumingin ako rito ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumayo. May mga bagay na hindi na kailangang hugasan. Sapat na ang magunita ito ng matagal. Sa parehong oras, sa loob isang maliwanag na opisina sa gitna ng Makati. Pumasok ang kapatid ng asawa ko si Carlo mula sa elevator na may kilos kang isang nagwawagi. Mas bago pa ang kanyang Amerikana ngayong araw kaysa kagabi. Maayos ang bawat tiklop. Maliwanag ang mukha. Nakikipag-usap siya sa telepono habang naglalakad. Oh, nandito na ako. Tanghalian ko kayo ng buong team mamaya para magpatuloy sa pagdiriwang. Ang mga empleyado sa opisina ay tumingin sa kanya nang may halong pag-usisa at pag-ingat, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil hindi pa nila alam kung sino talaga ang batang manager na ito. Pumasok si Carlo sa bagong opisina niya.
bago pa ang amoy ng upuang executive. Umupo siya, paikutin ang upuan ng isang bilog at nangisi. Sa wakas, nandito na ako sa upuang ito. Sa isip niya nun, ang handaan kagabi ay isang masayang alaala lamang at ako isang tawanan na naiwan sa likod ng padiriwang. Eksaktong alas 8:15, habang binubuksan pa lamang ni Carlo ang kanyang laptop na inihahanda ang sarili para sa pulong, tumuno ang intercom sa mesa. Kinilitan ni Carlo ang no. Sino to ng maaga? Kinuha niya ang telepono, may karingalan pa rin ang tono. Hello, nakikinig. Sa kabilang dulo, nanginig ang boses ng sekretarya. Sir Carlo, kailangan po ninyo sa conference room agad. Apurahan po, kunot ang no ni Carlo, may bahid ng iritasyon. May problema ba? Hindi ko po alam. Pero hindi maganda ang mukha ng chairman. Natigilan ang ngiti ni Carlo. Tumayos siya at inayos ang Amerikanang ito. Sinabi sa sarili, siguro regular na pulong lang ito. Ngunit may isang bagay sa dibdib niya na hindi panatag. Ang conference room sa pinakamatas na palapag mas malamig ang hangin. Nang pumasok si Carlo, naroon na ang lahat, ang chairman ng corporation, ang director ng HR, ang head ng legal. Walang ngumingiti, walang inialay ng upuan. Nagsimulang tumibay ang tibok ng puso ni Carlo. Itinangos ng chairman ang tingin, tuwid ang tingin sa kanya, maigting ang boses. Umupo ka, isang kataga lamang ito, ngunit nakakakilig. Binuksan ng HR director ang isang makapal na folder at itinulak papunta kay Carlo. Kailangan naming ipaabot ang isang desisyon, kunot ang no ni Carlo. Anong desisyon? Hindi nakpalibot ang chairman. Ang desisyong tanggalin kayo sa posisyon ng branch manager. May bisa kaagad. Biglang tumayo si Carlo. Hindi ito possible. Kahapon ay opisyal na akong natalaga. Binibiro ba kayo ako? Mahinay na itinula ng legal director ang kanyang salamin. Walang biro. Ang desisyon ay napirmahan nung kagabing-gabi. Naputol ang hininga ni Carlo. Kagabing-gabi isang imahe ang dumaan sa isip nito. Ang mukha ko, basa ng alak. Ang telepono sa aking kamay. Ang kataga na nagpatawa sa buong hapag. Nangini ang labi ni Carlo. Sino ang huminging ganito? Tuwid ang titik ng chairman sa kanya, dahan-dahan ang bawat salita. Ang may karapatang humiling, nauray si Carlo, pero wala naman akong ginawang mali. Banayat na umiling ang HR director. Nakamali kayo sa pahama sa taong hindi dapat hamakain. Pagkatapos ay nagpatuloy ito ng tiya ang tono. Natanggal kayo dahil sa isang rekomendasyon at natanggal din kayo dahil sa isang tawag sa telepono. Bumaksa si Carlo sa upuan. Basangang pawis ang kanyang likod. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na kagabi ay pinagtatawanan niya. May mga taong hindi kailangang magsalita ng malakas, sapat na ang isang tawa para magtapos ang lahat. Ang biyenan kong babae ay nahahanda ng taanang tumuno ang telepono. Masaya pa rin ang kanyang tono. Hello, nandun ka na ba sa opisina? Sa kabilang dulo, nanginig ang boses ni Carlo. Nanay, natanggal na ako. Nahulog ang tasa mula sa kanyang kamay at nabasa sa sahig. Ang bahay na tahimik pa lang kanina ay biglang naging kaguluhan. Hindi pa natapos ang tunog ng basa na porselana nang nangini na ang biyenan ko at bumaksak sa upuan. Namutla ang kanyang mukha. Gumalaw ang malabi ngunit walang salitang lumabas. Sa kabilang dulo ng linya, putol-putol na boses ni Carlo. Nanay, sinabi nila ang desisyon ay napirmahan kagabing-gabi. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pumasok ang biyenan mula sa labas. Nakita ang asawa na parang walang dugo, ang muka at nagalit. Anong nangyari? Bakit ka nakbabago ang kulay ng maaga pa lang? Lumingon sa kanya ang biyenan kong babae, lubhang nakbago ang tono. Si Carlo, natanggal na siya, parang nagyelo ang hangin sa silid. Natigilan ang biyenan ng ilang segundo pagkatapos ay natawa ng pilit. Ano ang sinasabi mo? Kagabi ay nakdiriwang pa tayo, nandun mo narinig. Ngunit napatahimik ang tawang iyon nang binuksan ng biyenan ang loudspeaker ng telepono at narinig ng lahat ang halos hinagang boses ni Carlo. Nakatayo ang asawa ko sa gilid ng hagdan kailan, paman hindi ko alam. Tahimik lamang siyang nakikinig. Sinabi ni Carlo nang halos namumanhit na. Kakaalis ko lang sa conference room.
Sinabi nila na i-clear ko na ang lahat ng gamit ko ngayong umaga. Bumaksa sa upuan ang biyenan, mabigat ang tinik. Paano nangyari ang ganyan? Tumigil si Carlo ilang segundo. Pagkatapos ay mahinang nagtanong. Nanay, may sinabi ba si Ate Ana kagabi sa mataw? Ang tanong na iyon ay parang karayom na tumusok sa kapaligiran. Sabay-sabay na lumingon ang lahat sa akin. Nakatayo ako sa kusina, nagbubuhos ng tubig. Kalmante ang kilos na parang wala namang nangyayari. Nautal ang biyenan ko. Hindi pwede na si Ate Ana ang dahilan? Nakbago ang tono ng biyenan. Huwag kang maksabi ng ganyan. Anong nagagawa niya? Maingat kong ibinaba ang basong hawak ko sa mesa. Lumingon sa lahat, tuwid ang tingin sa bawat isa. Kagabi, tumawag ako. Napatahimik ang lahat. Ang asawa ko ang nagsalita muna. Kakaiba ang kanyang tono. Kanino ka tumawag? Tumingin ako sa kanya. Walang galit sa aking tingin. Walang panunumbat. Sa may karapatang magdesisyon. Biglang tumayo ang biyenan ko. Sabihin mong malinaw. Huwag kaming gawing nerbiyoso. Ngumiti ako ng banayad. Kagabi, nang ibuhos ni Carlo ang alak sa aking ulo, tawa ng tawa ang lahat. Sa kataga na iyon, walang nangahas na tumingin ng diretso sa akin. Nagpatuloy ako ng dahan-dahan. Isang bagay lamang ang ginawa ko, ang bagay na sa lupkang 7 taon ay hindi ko pa nagagawa, hindi na tumalon manahimik. Nalalapit na ang biyenan ko sa akin, biglang bumaba ang kanyang tinik. Marahil ay may kamalian lang ang pagunawa mo, pwede ba tayong tumawag para linawin? Ayan na. Ang unang sumuko. Tumingin ako sa kanya. Ang babaeng hindi kailanman tumayo para sa akin. Kagabi nang naibuhos ang alak sa aking ulo, nagsalita ka ba para sa akin kahit isang beses? Napatakpan ang bibig ng biyenan. Nagsalita ang biyenan. Bakit naman pinalaki mo ang usapin sa ganito? Lumingon ako sa kanya. Nang hiniya ako sa harap ng maraming tao, tinawa mo ba iyon na usapin ng pamilya? Walang sumagot. Lumakat palapit ang asawa ko. Mababa ang tinik. Pasensya na, hindi ko inakala na magiging ganito. Tumango ako. Alam ko na hindi mo inakala, kaya nga nanahimik ka. Tumuno ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen si Carlo. Naghintay ang lahat. Sinagot ko at binuksan ang loudspeaker. Nagsimulang mabulabol ang boses ni Carlo. Ate Ana, ate, patawad po. Lasing ako kagabi, hindi ko sinadya. Nakinig ako, hindi pinagitla. Nagpatuloy si Carlo, halos nagsusumamo na. Tulungan mo naman ako. Isang beses lang, ipinangako ko na igagalang kita mula ngayon. Tumingin ang lahat sa akin ng may paasa. Nagtatanong lamang ako ng isang kataga. Kung hindi ako tumawag kagabi, magpapatawad ka ba sa akin ngayon? Sa kabilang dulo katahimikan. Pinatay ko ang telepono. Mabigat na hangin sa silid. Nagsalita ako ng kalmante. May mga pagpapatawad na lumilitaw lamang kapag natatakot ang tao na mawala ang isang bagay. Nagsimulang umiyak ang biyenan ko. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin ako sa paligid ng bahay, ang lugar kung saan ng maraming taon ay namuhay. Ako nang nakayuko pagkatapos ay dahan-dahan nang nagsalita. Gusto ko lang ngayon ay gumalang sa akin. Nang hapon ngang araw na iyon, tahimik ng kakaibang uri ang bahay. Wala nang malakas na telebisyon. Wala nang biyenan na tumatawag sa akin mula sa ibaba para gawin ito o iyon. Bawat isa ay naglalakad ng mas magaan, nagsasalita ng mas mababa, parang natatakot na sa isang galaw ay lalong mabiyak ang lahat. Naupo ako sa silid ko, tinitingnan ang sinak ng araw na unti-unting kumikiling sa bintana. Hindi ko kailanman naramdaman ang bahay na ito na kakaiba, parehong pader, parehong muebles, unitiba na ang aking lugar rito. Malapit nang dumilim, lumakat ang biyenan sa labas ng aking silid at mahinang kumatok. Bumaba ka na at kumain. Isang simpleng kataga, ngunit nang una sa maraming taon, tinawa niya ako sa ganitong tono. Puno ang hapak ng pagkain, isinigang na isda, nilaga, pansit, pawang paboritong pagkain na niluto ko sa loob ng maraming taon. Isa lang ang pagkakaiba ngayon, walang nangahas na kumuha ng unang subo bago pa ako.
nagahos ang biyenan. Kumain na? Magiging malamig pa iyan. Umupo ako. Inilabas ng asawa ko ang aking upuan para sa akin maliit na kilos lamang. Ngunit nakita itong biyenan at lumingon ito at lumayo. Nagsimula ang kainan ngunit walang tunay na kumakain. Kinuha ng biyenan ang isda at inilagay sa aking plato. Kumain ka na? Siguradong pagod ka ngayon. Tiningnan ko ang isda sa aking plato hindi dahil sa emosyon, kundi dahil malinaw ang aking alaala. Dati, ang pinakamainam na bahagi ay hindi para sa akin. Mahinang sinabi ko, makukuha ko na iyon. Tumiba ang hangin. Ibinabang biyenan ang kanyang chopsticks, malalim ang tono. Ang nangyari kay Carlo ay mali niya, ngunit siya ay miyembro pa rin ng pamilya. Itinangos ko ang tingin. Miyembro rin ako ng pamilya. Sa kataga na iyon, hindi na siya makapagsalita. Ibinabang asawa ko ang kanyang chopsticks tuwid na tumingin sa mga magulang. Maraming taon na akong nanahimik. Hanggang sa nang hiniya ang asawa ko sa harap ng maraming tao, nanahimik pa rin ako. Lumingon siya sa akin nang gagalagas ang tinig. Patawad. Tumingin ako sa kanya unang beses na hindi niya iniwasan ang aking tingin. Biglang nagtanong ang biyenan, gaano ka nalalayo sa bagay na ito? Ibinaba ko ang aking chopsticks, mabagal na sumagot ng bawat salita. Wala akong planong gumawa ng anumang karagdagan. Gusto ko lamang malaman kung wala akong kapangyarihan. Upo pa rin ba ako sa hapak na ito ngayon? Walang sumagot. Yumuko ang biyenan. Nagkamali ang nanay. 2 kataga na sana ay naghintay akong marinig ng 7 taon. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako kailangan ng pagpapatawad mula sa takot. Kailangan kong pagalang mula sa pagkaunawa. Nagpatuloy ako. Kung kagabi ay walang natawa, kung may isang taong nagsalita para sa akin, hindi sana ganito ang mangyayari ngayon. Hinawakan ng asawa ko ang aking kamay sa unang pagkakataon sa harap ng buong pamilya. Biglang tumuno ang telepono ng biyenan. Kinuha niya ito, namago ang mukha. Ano? Muling tinitiknan ang malumang kontrata? Tumingin siya sa akin, ang bagyo ay hindi tumitigil sa isang kahon ng manager. Natapos ang kainan ng mas maaga kaysa karaniwan. Walang nagsalita ng karagdagan. Bawat isa ay may sariling pagkabalisa tahimik na tumayo, umuwi sa kani-kanilang kwarto. Alam ko na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Malapit na sa hating gabi, nang akalaing natutulog na akong lahat, narinig ko ang mahinang pag-usap sa sala. Mababa ang tinig ng biyenan ngunit may kabiglaanan. Sigurado ka ba na walang kinalaman si Ana sa mga lumang kontrata? Sumagot ang biyenan, nanginig ang tinig. Hindi ko alam, ngunit sa nakaraang ilang taon, maraming bagay ang nakakapagtaka sa akin. Nakatayo ako sa loob ng aking kwarto. Nakasuporta sa pintuan hindi talaga pakinggan. Ngunit ang bawat salita ay malinaw na pumapasok sa aking tainga. Nung dati, bigla na lamang na nakansela ang kabilang partido sa isang deal, pagkatapos naman ay bumalik ang isa pang grupo at nakipagtulungan ulit. Hindi ka ba nag-isip na kakaibang pagkakataon? Matagal na nanahimik ang biyenan bago nagsalita ng isang kataga na naging dahilan ng aking pagpikit. Kung wala ang makontratang iyon, matagal na sanang baksak ang aming negosyo. Sa wakas ay naabot nila ang pinakamahalagang bagay. 7 taon na ang nakakaraan. Nang bago pa lang akong dumating bilang manugang, malapit nang mapaurong ang pamilyang pinasukan ko. Hindi nila alam o sadyang nalimutan na may mga katrabahong bumalik at pumirma sa mahahalagang kasunduan sa huling sandali. May mga tamang rekomendasyon sa tamang oras. May mga desisyong tila mapalat lamang ngunit sa katotohanan ay maingat na pinaaralan. Lahat ito ay nagmula sa mga koneksyong hindi ko kailanman ipinagyabang. Hindi ko sinabi noon dahil naniniwala akong ang pamilya ay lugar na hindi kailangan na pagtutuos. Ngunit ginawa nila ang aking katahimikan bilang kahinaan. Kinabukasan, tinawa ako ang biyenan sa sala. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Tumayo siya nang pumasok ako. Maliit na detalye ito. Ngunit nakita ko agad. Ana, may gustong itanong ang tatay.
Tumango ako at umupo. Nakdalawang isip ang biyenan. Ang makontrata noon, may kinalaman ka ba dun? Hindi ako agad sumagot. Nagtanong din naman ako, kung sasabihin ko na paano kayo kikilo sa akin? Natuliro ang biyenan. Lumabas ang biyenan, mas mababa ang tono. Gusto ko lamang malaman kung matatayo pa rin ang aming pamilya. Tumingin ako sa kanya sa unang pagkakataon, wala nang pagama sa kanyang nga mata. Puro takot na lamang, dahan-dahan akong naksalita. Hindi ko kailanman nais na masuno ang pamilyang ito, ngunit hindi rin tatanggapin ang pahama. Pumilik ang asawa ko sa tabi ko. Hindi siya kailanman gumawa ang anumang nakakapinsala sa bahay na ito. Tumango ako, tama. Ngunit kung hindi ako tumawa kagabi, magtatanong ba kayo sa akin ngayon? Walang sumagot. Tumayo ako. Wala na akong idadagdag. Ngunit mula ngayon, hindi na ako tatanggap ng kahit anong pahama. Tumingin ako ng diretso sa biyenan. Ang kapangyarihan ay hindi para sa pananakot ng iba, kundi para hindi mapagsamantalahan ang isang tao. Bumulalas ang biyenan, pagod ang tono. Nakamali ang tatay sa pagtingin sa iyo. Sa sandaling iyon, tumuno ang aking telepono. Isang maikling mensahe, kailangan naming makita kayo. May kaugnayan sa ilang lumang usapin. Sinara ko ang screen. May mga bagay na kapag binuksan na ay hindi na mapipigilan. Dumating ang mensahe ng ika-7 na umaga. Binasa ko ito, ngunit hindi agad sumagot si binaba ang telepono, umupo ng matagaw, at tinubos ang natitira sa aking malamig na kape. May mga tipanan na hindi para sa pakikinabang, kundi para kumpirmahin ang isang bagay na matagal ng malinaw. Ang coffee shop ay nasa isang tahimik na eskinita, walang balikat, walang mataas na ilaw. Sa labas ay mukhang ordinaryo ito, ngunit ang mataong humiling ng tipanan sa akin ay hindi ordinaryo. Dumating ako sa tamang oras. Tumayo ang isang gitnang gulang na lalaki nang makita niya akong pumasok. Hindi siya nakpakilala, ngumiti lamang siya. Nakatakdang dumating ka pa rin. Hinila ko ang upuan at umupo sa harapan niya. Gayon din siya, walang karagdagang pakikipagpalakaibigan. Inilagay ng lalaki ang isang manipis na folder sa mesa. Ang ilang lumang kontrata ay may tanda ng muling pag-ayos. Hindi ko hinipo. Lahat ay legal. Tumango ang lalaki. Alam namin. Ngunit ang iba ay hindi. Ito ang pagsubok. Sumimsim ako ng kape. Kaya pala, bakit tayo nakita ngayon? Tuwid ang titik ng lalaki sa akin para malaman kung hanggang saan ka titigil. Inilagay ko ang kamay sa mesa, kalmante ang tono. Hindi ako ang nagsimulang labanang ito. Ngumiti ang lalaki. Ngunit ikaw ang tanging makakatigil nito. Isang maikli na katahimikan. Pagkatapos ay nakpatuloy ang lalaki. Kung gusto mo, maring ihinto natin ang lahat dito. Walang karagdagang makaapekto. Itinanggos ko ang tingin. Kapalit na ano? Ang iyong katahimikan. Umiling ako. Ang katahimikan ay ang bayad ko sa loob ng maraming taon. Nabago ang mukha ng lalaki. Naunawaan mo ba ang mga kahihinatnan kung hindi ka manahimik? Agad akong sumagot. Mas malinaw kong naunawaan ang mga kahihinatnan ng pagpapatuloy ng katahimikan. Naging mabigat ang kapaligiran, bumulalas ang lalaki. Hindi ka katulad ng kanilang inaakala. Tumayo ako. Hindi ko kailanman katulad ng kanilang inaasahan. Bago umalis, nakdakdak pa ako. Hindi ko naisirain ang sinuman, ngunit kung may gustong gamitin ako bilang sakripisyo, hindi ako tatayo ng walang kilos. Nang umuwi ako, naghihintay na ang pamilya sa sala. Tumingin sa akin ang biyenan, nangini ang tinik. Ginapitan ka ba nila? Hinubat ko ang jacket at ibinaba sa upuan. Hindi pa. Nagtanong ang biyenan. Kaya, ano ang mangyayari? Tumingin ako sa kanya. Depende sa inyong kikilos mula ngayon. Hinikpitan ng asawa ko ang aking kamay. Wala siyang sinabi. Ngunit nalalaman ko na ngayon, tunay na siya ay nasa aking panig. Tumuno ang aking telepono. Bago mensahe mula kay Carlo. Gusto kitang makita, ate. Tiningnan ko ang screen.
Ang tunay na humarap ay ngayon pa lamang nagsisimula. Pumayag akong makita si Carlo hindi dahil lumambot ang puso ko, kundi dahil alam ko na ang ilang usapin, kailangang direktang sabihin para makarating sa katapusan. Nakita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa dating opisina ni Carlo. Hindi marangya, hindi lubos na pribado, sapat lamang para hindi na kailangang umarte ang kahit sino. Mas maaga pa ang dating ni Carlo kaysa inaasahan ko, wala ng Amerikanang executive, wala ng aroganteng lakat. Nakasuot siyang kulubot na polo shirt, maputla ang mukha, ang mamata ay patuloy na lumilisik sa pinto na parang natatakot na makilalang kahit sino. Nang makita niya ako, biglang tumayo si Carlo. Ate, nandito ka na. Tumango ako, umupo, walang hiti, walang paginit, kalmante lamang. Naksalita muna si Carlo, bahagyang nanghihina ang tinik, patawat sa nangyari noong gabing iyon. Tuwid ang tingin ko sa kanya. Humihingi kang patawat dahil nibuhusan mo ngala ang ulo ko o dahil natanggal ka. Yumuko si Carlo, hindi agad sumagot. Pagkatapos ngang sandali, mahinang sinabi, "Dalawa." Tumango ako. "Kahit papaano, tapat ka." Pinisil ni Carlo ang kanyang makamay. "Hindi ko inakala na magiging ganito. Akala ko wala ka ring kaya." Hindi ako nagulat. Hindi ka ang unang nag-isip ng ganyan. Itinangos ni Carlo ang tingin, pula ang mga mata. "Mula bata pa? Itinuro sa amin na ang may kapangyarihan ay ang tama." Mahinang sumagot ako. "At ginamit mo ang paniniwalaang iyon para hamakain ang iba." Nanahimik si Carlo. Nagtanong ako. Kung kagabi ay umiyak ako, kung umuwi ako ng may kahihiyan, uupo ka ba ngayon dito? Umiling si Carlo, nagsusumaling-samaling ang tinik. "Hindi. Naunawaan mo na kung gayon." Tumingin si Carlo sa akin, nanginik ang tinik. "Tulungan mo naman ako, isang kataga lamang. May babalik ba ako?" Napatahimik ang buong coffee shop. Matagal akong tumingin kay Carlo bago naksalita. "Kung tulungan kita na makabalik, sigurado ka bang mababago ka?" Pauli-ulit na tumango si Carlo. "Ipinangako ko." Umiling ako. Ang pangakong sinasabi kapag natatakot na mawala ang lahat, karaniwang hindi ito nananatili ng matagal. Tumayo ako at naglagay ng pra sa mesa. "Wala na akong gagawin para makapinsala sa iyo, ngunit hindi rin kita iligtas." Nagulat si Carlo. "Kaya ano na ang gagawin ko?" Tumingin ako sa kanya at dahan-dahanang nagsalita. "Tumayo ka ng mag-isa, tulad ng ginawa ko." Yumuko ng malalim si Carlo. "Hindi ko kailanman naisip na ganyan kakagiting." Sumagot ako. "Hindi ako kagiting." Ayaw ko na lamang yumuko. Nang umalis ako, nandun pa rin si Carlo, hindi tumawag, hindi nangaral pa. Marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan niya ang bayat ng kayabangan. Nang gabing iyon, nakahiga kaming mag-asawa, ngunit mayroong mahabang agwat sa pagitan namin, hindi agwat ng katawan, kundi agwat ng mga salitang hindi pa nasasabi sa loob ng maraming taon. Lumingon sa akin ang asawa. Ang tiyan ay paharap. Mahinang nagsalita. "Iniisip mo ba kung hindi ka tumawag kagabi, ano ang magiging katapusan ng lahat?" Nanahimik ang asawa. Pagkatapos ng matagal, nagsalita siya. "Alam ko, 2 kataga lamang, ngunit para sa akin ay naging pababa ang puso ko." Alam niya, ngunit nanahimik pa rin siya. Lumingon siya at tumingin sa akin. Pagod ang kanyang mga mata ng higit pa sa dati kong nakikita. Sanay na siyang tumayo sa gitna, sanay na hindi gawin na galit ang kahit sino. Nagtanong ako. "Ikaw naman?" Yumuko siya. "Iniisip ko na mas malakas ka kaysa iniakala ko. Ngunit dahil doon, umasa na ako ng napakatagal sa iyong lakas." Ngumiti ako ng hindi ng kasiyahan. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi masakit. Ang kataga na iyon ang naging dahilan ng pahawak ng aking kamay. Patawad, pinahintulutan kitang mag-isa sa bahay na iyon. Kinabukasan, sinabi nga sawa ko sa akin na gusto niyang makipausap sa kanyang mga magulang maisa, hindi kami. Isang maliit na detalye lamang, ngunit napansin ko ito. Sa sala, nakaharap sa kanya ang mga magulang. Hindi siya umupo, tumayo siya. Matagal na akong nanahimik. Kaya nang hiniya,
Ang asawa ko sa harap ng maraming tao, hindi pa rin ako naksalita. Nagbukas ang biyenan para maksalita ng anuman. Inangat ng asawa ang kamay. Hayaan mo muna akong matapos. Tatay, tingnan mo ako. Tumingin ang biyenan sa kanya, hindi mahulaan ang ekspresyon. Anong gusto mong sabihin? Tuwid ang tingin ng asawa. Kung sa bahay na ito ay hindi kikilalanin ang asawa ko, ililipat ko kami. Nagyelo ang kapaligiran. Natuliro ang biyenan. Anong sinabi mo? Kalmante ang asawa ko. Walang hinihingi. Isang bagay lamang huwa ng maghama pa sa asawa ko. Mabigat ang tono ng biyenan. Pinapigilan mo ba ang inyong nga magulang? Umiling ang asawa ko. Naktatayo ako ng hangganan. Tumayo ako at nagsalita ng dahan-dahan. Hindi ko kailanman nais na hatiin ang pamilyang ito. Ngunit hindi rin tatanggap ng patuloy na pahamak. Tumingin sa akin ang biyenan. Luha sa mata. Magbabago ang nanay, hindi ako agad sumagot. Nang hapon ng araw na iyon, kinuha ng asawa ko ang maliit na maleta at inilagay sa kotse. Walang natanong, walang pumigil. Lumingon siya sa akin, napili na ako. Hindi dahil malakas ka kundi dahil ayaw ko nang tumayo sa labas. Tumingin ako sa bahay sa likod ko, may mga lugar na, kapa umalis, saka pa lamang nagsisimulang gumalang, habang tumatakbo ang kotse. Tumuno ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Tumawid ka na sa kabilang panig. Hindi na maaring bumalik. Sinara ko ang screen. Sa harap ay hindi na lamang ang pamilya kundi ang tunay na bunga ng kapangyarihan at pagpili. Ang maliit na apartment na inarkila namin ay nasa ikapitong palapa. Nakikita ang daan na maraming sasakyan sa ibaba hindi marangya. Hindi maluwang, ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, huminga ako ng malalim. Inilagay ng asawa ko ang maleta sa sulok ng kwarto, lumingon sa paligid at ngumiti ng banayad. Mas maliit kaysa sa dating ngunit mas tahimik. Tumango ako. 2 kataga, lamang sapat na iyon. Nang unang araw na umalis kami, hindi tumawak ang pamilya, walang sisi, walang pigil, walang kahit isang tanong. Naintindihan ko, akala nila ito ay panandaliang galit lamang. Pagkatapos ay babalik kami tulad ng dati, ngunit ngayon walang dati na katulad. Nang ikatlong gabi pa kaalis namin, tumuno ang telepono ng asawa ko. Tiningnan niya ang screen at bumulalas ng malalim, nanay ito. Kinuha niya ang tawag. Sa kabilang dulo, hindi na gaano kalaki ang tinig ng biyenan. Anak, nasasanay ka na ba ron? Maiting ang sagot ng asawa ko. O, isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay mahinang nagtanong ang biyenan. Galit ba sa akin ang asawa mo? Lumingon sa akin ang asawa ko, umiling ako. Hindi siya galit, ngunit ayaw pa niyang bumalik kaagad. Sa kabilang dulo, mabigat na bungat. Sa mga susunod na araw, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kapatid ng asawa ko. Nakaplisi karong trabaho? Kahanga-hangang resume ngunit lahat ng pinto ay nakapinid. Walang nagsasabi ng direkta ngunit lahat ay umiwas. Nagsimulang hindi matulog ang biyenan hindi dahil naalala ang anak, kundi dahil sa unang pagkakataon. Naunawaan niya na may mga bagay na hindi matutustusan agad ng pera o koneksyon. Isang hapon, habang naglilinis ako ng maliit na kusina, tumunog ang pintuan, binuksan ko at natigilan. Nakatayo ang biyenan, walang pasabi, walang kasama. Mag-isa lamang siya, tumingin sa akin, naksaling ang tinig. Maari ba akong pumasok? Lumayo ako para makapasok siya. Umupo ang biyenan, tumingin sa paligid ng maliit na apartment. Maliit nga. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya. Mabagal ang tono. Ngunit siguradong mas gusto mo dito. Tumango ako. Mahigpit na kinupit ng biyenan ang kanyang nga kamay. Hindi inakala ng nanay na maabot ng ganito ang lahat. Tuwid ang tingin ko sa kanya. Dahil hindi inasahan ng nanay na alis ako, nanahimik ang biyenan.
Nasanay na ang nanay na may isang taong laging nagtitiis. Narinig ko ang kataga at hindi na masakit tulad ng dati. Ngunit ngayon, ang taong nagtitiis ay hindi na nagtitiis. Yumuko ng malalim ang biyenan. Tumayo siya bago umalis. Naksalita ng isang kataga. Kung magbabago talaga ang nanay, babalik ka ba? Matagal akong tumingin sa kanya bago sumagot. Hindi tungkol sa babalik o hindi kundi kung kailangan pa ba akong bumalik. Umalis ang biyenan, mas mabigat ang hakbang kaysa pag-dating. Nang gabing iyon, niyakap ako ng asawa ko. Hindi ko inakala na ang unang sisuko ay si nanay. Mahinang sinabi ko, dahil ngayon, walang mapabuhusan si nanay. 3 araw pagkatapos umalis ang biyenan mula sa aming maliit na apartment, umulan buong umaga hanggang gabi. Hindi malakas ngunit patuloy ang ulan, tulad ng mabigat na pakiramdam na bumabalot sa aming mag-asawa. Malapit na sa 7:00 gabi nang tumuno ang telepono. Pangalan ng biyenan ang nasa screen. Tumingin kami ng dalawa. Naunawaan ng dalawa na darating din ang tawag na ito. Kinuha ng asawa ko ang tawag at binuksan ang loudspeaker. Tumuno ang tinig ng biyenan hindi na tulad ng dati na mataas. Anak, nais ng tatay na makita kayo at makipag-usap ng malinaw. Hindi para kumain, hindi para magpasaya sa nanay, para 3 kataga lamang ngunit ipinakita na iba na ang kalakaran. Nang pumasok kami sa bahay, walang dumating para salubungin tulad ng dati. Nakaupo na ang biyenan sa sofa, makasama ang makamay, ang mga mata ay hindi na tulad ng dating matalim. Nakatayo ang biyenan sa tabi ng bintana, nakatalikod, matuwid ang katawan. Walang uminya sa amin ngunit walang nagsabi sa akin na tumayo rin. Hinila namin ang aming mga upuan, isang maliit na detalye lamang, ngunit dati ay imposible iyon. Lumingon ang biyenan, mababa ang tinig. Alam ng tatay at nanay na ang kamakailan lang na nangyari ay labis na. Ipinagpatuloy ng biyenan, nangungunting ang tinig. Hindi kami kumilos ng tama sayo. Hindi ako sumagot, hindi tumango, hindi tinanggihan. Naunawaan ko na ang pahingi ng tawad sa oras na ito ay hindi katapusan, simula lamang itong isang kahilingan. At siya nga, nagpatuloy ang biyenan. Nais ng tatay at nanay na bumalik kayo. Ang bahay ay nandito pa rin. Ituring na nalimutan na ang nakaraan. Itinangos ko ang tingin at tuwid na tumingin sa kanya. Nalimutan tunay, na nalimutan o pansamantalang hindi lang binabanggit, nagyelo ang kapaligiran sa silid. Mahigpit na hinipit ng biyenan ang kanyang makamay. Alam ng nanay na marami ka ng naranasang hapdi. Ngunit kung paano man, pamilya pa rin ang pamilya. Ngumiti ako ng banayad. Hindi ko tinatanggihan iyon, ngunit ang pamilya ay hindi lugar ng isang taong laging nagtitiis. Nagsalita na ang asawa ko, matatag ang tinig. Kung babalik kami at magiging katulad ng dati, hindi kami babalik. Tumingin sa kanya ang biyenan, may halong pagtataka at yamot. Naglalagay ka bang ang kondisyon sa inyong nga magulang? Umiling ang asawa ko. Nagtatayo ako ng hangganan. Huminga ako ng malalim bago nagsalita ng malinaw. 3 bagay lamang ang kailangan ko. Sabay na tumingin ang biyenan at biyenan sa akin. Una, walang makakaroon ng karapatang hamakain ako kahit na biro. Pangalawa, hindi ako panauhin sa sarili kong kasal. Pangatlo, hindi natatayo sa gitna ang asawa ko. Nagsimulang umiyak ang biyenan. Yumuko ang biyenan hindi dahil sa awa sa akin, kundi dahil sinimulan na nilang maunawaan ang presyo ng pagkawala ng kontrol. Nagsalita ang biyenan, pagod ang tono. Hindi sigurado ang tatay kung kayang mabago ng kasing bilis ang gusto mo. Tumango ako. Walang sisi. Kaya ang pagbabalik ngayon ay mapapahirap pa sa lahat. Itinangos ng biyenan ang tingin, pula ang nga mata. Hindi ka talaga magbabalik? Matagal akong tumingin sa kanya. Hindi ako natatakot na bumalik. Natatakot lamang ako na bumalik at kailangang yumuko ulit. Tumayo ang asawa ko. Bigyan ninyo kami ng panahon. Tatay, nanay, hindi para mag-isip, kundi para tunay na magbago ang lahat, walang tumutol. Dahil ngayon, naunawaan nila na kung pipigilan, mawawala talaga sila. Nang umalis kami sa bahay, huminto na ang ulan, basa ang daan, nakniningning ang mailaw sa basang kalsada. Hinawakan ng asawa ko ang aking kamay
at mahina itong hinipit. Sa pagkataong ito, hindi kita maanyayahang bumalik. Tumango ako. May mga pagkataon ng paglayo ay hindi dahil sa galit, kundi dahil natutunan ng paggalang sa sarili. Pagkatapos ng usapang iyon, hindi kami bumalik sa bahay ng biyenan walang away, walang galit, walang anumang anunsyo pa hindi na lamang bumalik. At naging dahilan ito para mas magulo pa ang tahimik na bahay na iyon kaysa noon. Nang unang gabing umalis kami, nagluto pa rin ang biyenan ng lahat ng pagkain tulad ng dati, inilabas ang sabaw, niluto ang isda sa tamang laga, handa ang 4 na plato sa mesa, ngunit nang umupo siya, nagulat siya isang plato na walang kalapat. Kinuha ng biyenan ang isang piraso ng isda at inilagay sa sarili niyang plato, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang kutsara. Ayaw nitong kumain. Hindi dahil sa pagmimis kundi dahil sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang bahay ay matagal nang gumalaw ng maayos dahil sa isang taong laging nagtitiis. Sa mga susunod na araw, naging kakaiba ang bahay. Walang gumigising ng maaga para magluto ng almusal. Walang tahimik na naglilipit pagkatapos ng kainan. Walang taong nagdadala ng responsibilidad para sa kaginhawaan ng iba. Nagsimulang malaga ang biyenan. Hindi dahil maraming gawain kundi dahil hindi sanay. Isang hapon tumawa ang biyenan sa asawa ko. Mas mababa ang kanyang tinik kaysa karaniwan. Anak, tatanungin kang nanay ng toto. Marami ba talagang ginagawa ang iyong asawa nun? Nanahimik ang asawa kong ilang segundo bago sumagot. Oh, isang kataga lamang. Sa kabilang dulo, umiyak ang biyenan. Mas maaga ang uwi ni Carlo kaysa dati. Tumingin ito sa walang laman na kusina. Ate, hindi umuwi ang ate Ana. Umiling ang biyenan. Nanatiling nakatayo si Carlong sandali. Pagkatapos ay mahinang nagsalita. Akala ko noon na nandito si ate sa bahay dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Ang kataga na iyon ang naging dahilan ng matinding pagbabagsak ng kutsara ng biyenan sa mesa hindi dahil sa galit kay Carlo, kundi dahil naunawaan niya, pati na siya mismo ay dati ay ganon ang pag-isip. Ngunit nagsimulang magugas ang plato ang biyenan. Natutunan ang biyenan na magtanong sa halip na magutos, pwede mo bang tulungan ang tatay? Sa maliit na apartment, nagsimula ulit akong huminga ng sarili kong ritmo. Umaga mahinang umiinom ng kape sa katahimikan. Gabi nagbabasa ng walang tumatawag, walang nagmamadali. Tumingin sa akin ang asawa ko at mahinang nagsalita. Hindi ko pa nakita ang ganyang katahimikan sa mukha mo. Ngumiti ako. Pala, kapag hindi na kailangang magtiis, saka pa lamang tunay na nabubuhay ang isang tao. Nang gabing iyon, tumuno ang aking telepono ang biyenan. Kinuha ko ang tawag. Walang sisi ang biyenan, walang iya isang kataga lamang. Nagsisimula ng maunawaan ng nanay. Pinigil ko ang aking mga mata, walang kasiyahan, walang schadenfreude naramdaman ko lamang ang isang lumang pintong dahan-dahan na nagsasara. Ang tawa ng biyenan ng gabing iyon ay hindi matagal. Nagsalita siya ng isang kataga at pinatay ang telepono. Nagsisimula ng maunawaan ng nanay. Ibinaba ko ang telepono sa mesa. Naupong matagal nang walang ginagawa. Walang iniisip, walang pinaaralan, pinabayaan ko lamang ang mga damdamin na tumahimik sa sarili nilang oras. May mga salitang kapag dumating ng huli ay hindi na nakasakit ngunit hindi rin sapat para maibali ang lahat. Sa bahay ng biyenan, unti-unting nagulo ang lahat. Mas huli ang gising ng biyenan, kulang na ang almusal, mas magulo ang kusina kaysa karaniwan. Walang nakreklamo ngunit lahat ay mahina ang loop ng hindi malinaw. Umupo ang biyenan sa mesa para uminom ng tsaa, tumingin sa paligid ng pamilyar na bahay, pagkatapos ay bumulalas. Bakit ba laging magulo ang bahay ngayon? Lumingon ang biyenan, mahinang tinig. Kulang ng tao? Sabi ko sa iyo. Hindi ito paninisi pakilala ito. Mas maaga ang uwi ni Carlo kaysa karaniwan. Nakatayo ito sa pintuan ng kusina, tinitingnan ang biyenan na nagluluto ng sabaw. Nanay, hayaan mo na akong gawin iyon. Tumingin ng nagtataka ang biyenan.
Nung dati ay hindi pa nasasabi ang kataga na iyon ngunit nang hawakan ni Carlo ang kutsilyo ng mahiyain at hindi alam kung paano maghiwang gulay, mabilis namang sinabi ngang biyenan, hayaan mo na, gagawin na ngang nanay. Nanatiling nakatayo si Carlong sandali pagkatapos ay nagsalita. Sino ang gumagawa ngang ganitong bagay dati, nanay? Hindi agad sumagot ang biyenan. Pagkatapos ng ilang sandali, mahinang sinabi niya, ate anang iyong asawa. Yumuko si Carlo. Walang madalas banggitin ang aking pangalan sa bahay, ngunit ang aking kawalan ay nakikita sa bawat lugar. Sa bawat hindi lutong ulam, sa bawat pagkain na mas maalat kaysa dati, sa bawat sulok ng bahay na walang nagwawalis. Naksimulang mapansin ng biyenan ang maliliit na bagay. Mga sinalas na hindi nakalagay ng tama, mga tuwalya na hindi nakatiklop ng maayos, ang bintana na hindi binubuksan tuwing umaga, mga bagay na hindi pa niya pinansin noon dahil may isa pang palaging gumagawa. Isang gabing naksalita ang biyenan. Tingnan mo, sabihin mo, nasa kanya na bumalik, umiling ang biyenan. Ngayon ay hindi na basta-basta ang pagbabalik, iba na ang dating noon. Nanahimik ng matagal ang biyenan bago naksalita. Kung babalik siya, tiyak na hindi na katulad ng dati. Tumingin ang biyenan sa kanya, pula ang mga mata, at iyon ang tama. Kinabukasan, tumuno ang aking telepono, pangalan ng biyenan, kinuha ko ang tawag, hindi mataas ang tinik ng biyenan, hindi maangas tulad ng dati, patawad, 3 kataga, walang paliwanag, walang pagpaparatang sa iba, walang kondisyon. Nakpikit ako. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang pahingi ng tawad na ito nang hindi kailangan ng handa. Dahan-dahan akong naksalita, narinig ko na, nakdalawang isip ang biyenan. Hindi inaasahan ng tatay na bumalik agad si ate. Basta gustong tatay na malaman mong alam na niya ang kanyang pagkakamali. Tumango ako kahit hindi niya nakita. Naintindihan ko. Natapos ang tawag. Walang umiyak, walang nanggako. Isang bagay na nalinaw ngayon ay humihingi sila ng tawad dahil may nawawala, hindi dahil natatakot na mawala ang kontrol. Nang gabi, naupong malapit sa balkona ng aming apartment at tinitingnan ang lungsod na nag-aalab. Naktanong ang asawa ko, lumambot ba ang puso mo? Umiling ako. Hindi na ako matigas ngunit hindi rin babalik tulad ng dati. Tumango ang asawa ko. May mga relasyong kapag may isang taong nagtitiis, saka pa lamang natututo ang iba kung paano kumilos ng tama. Ang paghingi ng tawad ay kailangan, ngunit ang paggalang ang nagpapasya kung mananatili o alis. Bumalik ako sa bahay ng biyenan isang hapon na mahangin, walang dalang maleta, walang pasalubong, hindi rin inaasikaso ang sarili tulad ng isang taong umuwi. Dinala ko lamang ang aking sarili. Ang pamilyar na gate ay bumukas, parehong landas, parehong nga puno, parehong hagdan, ngunit pumasok ako ng kakaibang pakiramdam, walang pangamba, walang pag-ingat, walang takot na magkamali. Nakatayo ang biyenan sa pintuan, parang naghihintay na siya ng matagal. Dumating ka na, tuloy ka, wala ng tono ng utos, wala ng karaniwang mabilis ka ba, isang kataga, lamang na medyo mahiyain. Tumango ako. Mayos ang sala kaysa dati, hindi dahil mas malinis, kundi dahil mas kaunti ang nagdadaan. Nakaupo ang biyenan sa harapan, nakita niya ako, tumayo. Maupo ka, isang maliit na detalye, ngunit agad ko itong napansin. Noon hindi siya tumitindig para sa akin, walang nagtanong kung kakain ako, walang nagtanong kung gaano katagal ako, walang nabanggit ng pagbabali, isang tamang katahimikan. Nahanda ng tsaa ang biyenan at inilagay ang tasa sa harapan ko, mainit pa rin ang tasa. Walang tanong kung gusto ko, walang pamimilit. Sumimsim ako ng kaunti. Ang biyenan ang naksalita muna. Hindi tinawa ng tatay si ate para pausapan ang pagbabalik. Tumingin ako sa kanya. Nakpatuloy siya, malalim ang tono. Gusto lamang ng tatay na kapag pumasok si ate sa bahay na ito, hindi na siya makakaramdam na siya ay isang labis lamang. Ang kataga ay huli ngunit hindi walang saysay,
Lumabas si Carlo mula sa loob kwarto. Walang pakmamadali, walang paiwas, yumuko ito. Ate. Dalawang kataga lamang, ngunit unang beses na naksalita ito nang naayon sa posisyon nito. Tumango ako walang sagot, walang kalamigan, wala lamang ginawa-girawang pagpapalagayang Tumingin sa akin ang biyenan, nanginig ang tinik. Alam ng nanay na kahit bumalik si ate, ay hindi na magiging katulad ng dati. Sumagot ako. Hindi na rin gusto ng ate na maging katulad ng dati. Walang tumutol. Dahil naintindihan ng lahat ang dati ay ang bagay na hindi na maaring bumalik. Mabagal na naksalita ang biyenan. Nang hindi na nandito si ate, nakita ng tatay na kung gaano kalaki ang pinahintulutang pagtitiis ni ate sa pag-anda ng bahay na ito. Nakinig ako hindi tinanggihan, hindi kinuha bilang karangalan, isang bagay lamang ang napansin. Sa wakas ay nakita nila hindi dahil naksalita ako, kundi dahil umalis ako. Tumayo ako at inayos ang damit ko. Ngayon ay bumisita lang po si ate. Mahinang nagtanong ang biyenan. Hindi mo ba gustong manatili? Gumiti ako, hindi pa anda si ate. Hindi dahil hindi ko pa pinatatawad, kundi dahil hindi ko pa kailangan ng pagbabalik. Nang lumabas na ako, walang humabol, walang tumawag. At iyon mismo ang naging dahilan kung bakit mas magaan ang aking pahinga. Ang unang pagbabalik ay hindi para patunayan ang anuman kundi para kumpirmahin na hindi na ako katulad ng dati. Pagkatapos ng pagkakataon na bumalik at tahimik na umalis, nagbago na ang bahay. Hindi dahil kulang ang tao kundi dahil kulang na ang isang papel na dati ay iniisip ng lahat na natural na. Nagsimulang gumising ng mas maka ang biyenan, hindi para makluto para sa kahit sino, kundi para sanaying gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi na niya tinatawag ang aking pangalan nang walang sinasadya. Hindi rin nabibigay nga utos tulad ng dati. May mga umaga na nakatayo siya sa gitna ng kusina, matagal na tumitikti sa paligid, pagkatapos ay bumulalas. Sanay na pala ako sa paglilingkod. Hindi sinabi sa kahit sino, sinabi niya sa sarili niya. Hindi na gaano kataas ang biyenan tulad ng dati. Nagsimula itong makinig ng mas mabuti, nagsalita ng mas kaunti. Unti-unting naging bihirang ang mga tawag sa telepono para ipamalaki sa mga kaibigan. Isang beses, nagtanong ang isang kaibigan, "Nasaan na ang manugang mo? Hindi na kami nakakakita?" Maiting na sumagot ang biyenan, may sarili na siyang buhay. Isang kataga lamang ito, ngunit sa unang pagkakataon. Inamin ngang biyenan na ako ay isang sariling nilalang, hindi lamang isang appendix ng kanilang pamilya. Nagtatrabaho na naman si Carlo, walang titulo, walang espesyal na pribilehiyo, isang ordinaryong empleyado lamang. Sa mga unang araw, napakatagal pa niyang umuwi, hindi dahil abala, kundi dahil nahihiya. Isang gabi, nagsalita ito sa kanyang mga magulang. "Noon akala ko, ang kapangyarihan ang dahilan para gumalang ang tao sa iyo. Ngayon ko lang naunawaan na iyon pala ang dahilan para maput sa iyo ang mga tao." Walang sumagot, ngunit walang tumanggi rin. Walang tumawa sa akin para sabihing na bago na sila. Walang mensahe para ipamalaki ang pagbabago ng tahanan. At iyon mismo ang napapakita sa akin na ngayon ay hindi na sila nakpe-performance. Patuloy na tumatakbo ang aking buhay, regularang pagtatrabaho. Pagsapit ng gabi, nagluluto kaming dalawang ng asawa ko. Katapusan ng linggo, nababasa ng libro. Nakikipakita sa mga kaibigan. Hindi para patunayan na mayos ang aking buhay, kundi dahil tunay na namumuhay na ako. Sinabi nga, asawa ko, napansin kong hindi ka na lumiliko sa likod. Ngumiti ako dahil sapat na ang harapan. Isang hapon, mensahe ang biyenan, "Hindi mahaba kung wala kang plano sa katapusan ng linggo. Kumain ka sa amin, hindi na kailangang manatili." Matagal akong tumingin sa mensahe, walang presyon, walang bigat, isang pagpili lamang ang nakita ko. Sumagot ako. Pag-isipan ko, walang pangako, walang pagtanggi. Sa kabilang dulo ng linya, walang karagdagang mensahe. Unang pagkakataon na iginalang nila ang aking katahimikan. Walang luha, walang panata, walang maringal na pangako, maliit na bagay lamang. Walang naglalagay ng mapahama na tingin.
Walang naksaanggap na ang sakripisyo ng iba ay natural lang. Walang nag-isip na ang pamilya ay dahilan para saktan ang isa-isa. Pumayag akong kumain sa Sabadong gabi, hindi dahil sa pangungulila, hindi dahil sa hiya kundi dahil gusto kong makita ng personal kung hanggang saan na ang pagbabago. Mas mabagal ang pagmamaneho ng asawa ko kaysa dati. Walang musika, walang usapan. Mahinang nagtanong siya, kung hindi ka komportable, alis agad tayo, tumango ako. Isang katagal lamang ipinakita na hindi na niya ako pinapalayo sa padangang pagtitiis. Lumabas ang biyenan para buksan ang pintuan. Hindi na siya tumingin sa akin mula ulo hanggang paa tulad ng dati. Walang bungat, walang pagsisiyasat nagsalita lamang. Nandito ka na? Pumasok na, malapit ng matapos ang pagkain. Kasing normal ng tono nito na kailangan ko pang ilang segundo para makilala. Iyon mismo ang bago ang normal na iyon ang dati ay bihira. Inihanda ang mesa walang naktanong kung saan ako upo para sa manugang. Hinila ko ang upuan ko, umupo ako kung saan gusto ko. Walang nagalit sa bagay na iyon. Kumain ng pakain para sa biyenan ang biyenan. Pagkatapos ay ibinaba ang kutsara. Walang kumain para sa akin ngunit walang nakturing na obligasyon ko rin. Nagsimula ang kainan sa katahimikan. Hindi katahimikan ng tensyon, katahimikan ng pag-ingat na parang natatakot ang bawat isa na masambit ang maling salita. Si Carlo ang pumutol sa katahimikan. Ate, maalat ba ang sabaw? Isang maliit na tanong lamang. Ngunit unang pagkakataon na nagtanong, si Carlo ng opinyon ko. Sumagot ako, sapat, tumango si Carlo. Sa gitna ng kainan, tumayo ang biyenan para dalhin ang palayo ng sabaw sa kusina. Sa lumang gawi, tatawa siya ng manugang para tumulong. Ngunit ngayon, hindi siya naksalita ginawa na niya ito ng mag-isa. Naupong tahimik hindi dahil hamon kundi dahil hindi na ako kailangang patunayan na matalino ako at walang nagalit sa bagay na iyon. Natumba ang lalagyan ng patis dati ay tiyak na may sumimangot at titingin sa akin. Ngunit ngayon, ang biyenan lamang ang nagsalita. Hayaan mo, lililinisin ng tatay. Tumayo siya at kumuha ng tela walang tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi na nila hinihintay na batahin ko ang mga bagay na hindi ko pananagutan. Pagkatapos NG kainan, tinipon NG biyenan ang mga plato. Tumayo si Carlo, ako na ang maguhugas. Tumingin ang biyenan sa kanya NG isang segundo, pagkatapos ay tumango. Sige. Walang paninisi, walang labis na pagtataka, tumayo ako at nagsalita. Alis na po si ate ng maha. Walang pumihil, walang sumisi. Ang biyenan lamang ang nagsalita. Kapahpahot, umuwi na lang. Sa danpawi, naktanong ang asawa ko. Paano mo pakiramdam? Tumingin ako sa labas ng bintana at sumagot. Hindi pa handa para bumalik ng buong ngunit, sapat na para hindi na kailangang maingat. Tumango ang asawa ko. Nang gabing iyon, hindi ako nagsaya. Walang lungkot rin nararamdaman ko lamang ang katahimikan sa aking kalooban. Kapag tumigil na ang isang tao na itinuring kang paraan para may buhos ang kanilang frustration kahit hindi kapaganap na minamahal matagal na iyong paglago. Nakatanggap ako ng isang tipanan isang ordinaryong umaga walang lihim, walang pagmamadali isang maikling mensahe lamang. Kung may oras ka, dapat tayong makita ulit. May ilang bagay na kailangan ng tapusin. Binasa ko ito, ibinaba ang telepono. Walang kabog-abog, walang pangamba dahil alam ko na ang tipanang ito ay wala ng kapangyarihang makaapekto sa akin. Mas maliwanag ang coffee shop ngayon kaysa dati, bukas ang mabintana, pumasok ang sikat ng araw sa mesa. Ang lalaking naghihintay sa akin ay maaga nang dumating parehong maayos na Amerikana. Parehong tuwid ang likod ngunit ang kanyang nga mata ay hindi na sa posisyon ng isang taong may hawak na lahat. Dumating ka sa tamang oras. Hinila ko ang upuan at umupo dahil wala na akong dahilan para tumakas. Ngumiti ang lalaki ng banayad. Nang walang pambungat, naglagay siyang isang manipis na folder sa mesa. Ang mga bagay na dati ay pinigilan na namin. Hindi ko hinipo, hindi ako naparoon para suriin.
bahagyang nagulat ang lalaki. Kaya para saan ka na parun? Mahinang sumagot ako, dahan-dahan. Para sabihing mula ngayon ay wala na akong kaunayan. Isang katahimikan. Yumuko ang lalaki ng kaunti pasulong. Alam mong kailangang patunayan na may karapatan ako. Yumiling ako, kailangang patunayan na may karapatan ako. Ang kataga na iyon ang naging dahilan ng malalim na bungat ng lalaki. Nakbago ka na? Sumagot ako. Hindi, bumalik lamang ako sa tamang lugar ko. Tumingin ang lalaki sa bintana. Sa totoo lang, nung una, akala namin ay gagamitin mo ang kapangyarihan para magiganti. Ngumiti ako. Kung ganun ang ginawa ko, nananatili pa rin sana akong biha ng kwentong ito. Pagkatapos ay nakdakdak pa ako. Hindi ko kailangan ng tagumpay, kailangan kong kalayaan. Tumango ang lalaki. Hindi na kami makikipag-ugnayan pa. Tumayo ako. Inaasahan ko rin iyon. Walang karatulang pakikipakamay. Walang pangako 2 taong naunawaan lamang na ang lahat ay nagtapos sa tamang oras. Nang lumabas ako ng coffee shop, marahang humihip ang hangin, walang pakiramdam ng tagumpay. Walang sobrang gaan, isang tamang espasyo lamang para sa isang bagong kabanata. Nang gabi, natanong ang asawa ko, tapos na. Tumango ako, tapos na. Hindi siya nakdakdak ng tanong dahil may mga bagay na, tapos na. Sapat na iyon. Mas maaga kong pinatay ang telepono kaysa karaniwan. Naupong tahimik sa maliit na silid. Narinig ang ingay ng sasakyan sa labas. May makatipanan na hindi para mabawi ang anumang bagay kundi para tiyaking wala ng anumang makakakulong pa sa iyo. Bumalik ako sa bahay ng biyenan isang umaga ng pista opisyal, hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil may tumawag na pabuti, kundi dahil nais ko sa piling ng asawa sa isang araw na kailangan niya ako. Huminto ang kotse sa harapan ng bahay. Bumaba ako, huminga ng malalim. Walang kabogabo. Walang paghahandang sarili. Noon ay hindi pa ako nakaranas ng ganyang pakiramdam. Sa loob ng bahay, mas maraming tao kaysa dati. Nakakatipon ang mga kamaanak. Maingay ang usapan. May ilang tumingin sa akin ng nagtataka. May ilan na tumango bilang bati. Wala nang mapanuring mga mata, wala nang bulong sa likod ko. Nakita akong biyenan at lumapit. Nandito ka na, malapit nang matapos ang handa. Isang abiso lamang ito, walang utos, walang pagsisiyasat. Nakatayo ako sa tabi ng asawa ko, tinitiknan ang lahat. Kapag may kailangan gawin, ginagawa ng iba. Kapag may kulang na tao, nagtatanungan, walang lumingon sa akin na ikaw ang manugang, gawin mo. Wala na akong pakiramdam na kailangan kong kusang lumunda para maging tahimik ang lahat. Sa panahon ng paghahanda ng mesa, may isang kamag-anak na biglang nagsalita. Hayaan ang manugang ang gumawa para mabilis. Bago pa niya may turo ang aking direksyon, nagsalita na ang biyenan. Hindi na kailangan sinumang may oras, siya ang gagawa. Ang kataga na iyon ay mahinang sinabi, ngunit sapat para makatayo akong walang discomfort. Nakdala si Chalo nga bagay mula sa labas, tumingin ito sa akin at tumango. Ate, walang labis na pagpapalagayang loop, walang pakalayo, tama lamang. Sa hapunan pagkatapos ng handaan, kumukuha ng pagkain para sa sarili si Carlo, walang hinihintay na may pagsilbit, walang sinasabing hindi sinasadyang biro. May mga tao na hindi na kailangan pang humingi ng tawad ng paulit-ulit, sapat na ang hindi na ulit-paulitin. Puno ang mesa ng pagkain. Mabagal akong kumain. Walang nakmamadali, walang nakokomento. Nakaupo ang biyenan sa harapan, paminsan-minan tumingin sa akin at pagkatapos ay yumuko ulit para kumain. Walang nabanggit tungkol sa nakaraan, walang binuksan na alitan. At iyon mismo ang naging dahilan ng mas komportableng kainan kaysa lahat ng naunang beses. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Aalis na po si ate. Tumango ang biyenan. Maingat sa daan, malayo kayo. Walang pigil, walang paninisi. Kinuha ng asawa ko ang susi ng kotse. Tumingin sa akin. Uwi na tayo, tumango ako. Habang nakmamaneho,
Biglang naksalita ang asawa ko. Toto ang lahat ngayon. Tumingin ako sa labas ng bintana dahil wala nang nakpa-performance. Nang gabi, nahiga ako sa sofa na nakbabasa, walang iniisip tungkol sa bahay ng biyenan, walang iniisip tungkol sa nakaraan. Kapag hindi na ka nasasaktan ng isang tao, ang nakaraan ay natural na naging tahimik, isinagawa ang handaan isang gabing katapusan ng taon. Hindi malaking celebration, walang streamers, walang maingay na sistema ng tunok, isang maliit na kainan lamang na inihanda ng pamilya mismo para ipagdiwang ang pagkuha ni Carlo ng bagong trabaho, ordinaryong posisyon, walang mataas na titulo, walang espesyal na kapangyarihan. Dumating kaming mag-asawa hindi maaga, hindi huli rin. Pumasok sa bahay, karaniwang amoy ng pagkain mula sa kusina. Katamtaman ang ilaw, walang payayabang. Kakaibang naramdaman ang atmosfera kaysa nung handaan ng nakaraang taon. Si Carlo ang lumabas para buksan ang pintuan, nakasuot ng simpleng polo shirt. Walang Amerikana, walang mahal na relo. Nang makita niya ako, nagdalawang isip ito ng isang segundo, pagkatapos ay nagsalita. Nandito ka na, ate. Walang paksipsip, walang kawalay-gawan, isang tamang bati na hindi naparamdam ng awkward sa aming dalawa. Lumabas ang biyenan mula sa kusina. Malapit nang matapos ang pagkain, umupo ka muna. Wala nang labis na sigasig, wala nang mapagmayabang na payayabang, isang ina lamang na natututo sa pagiging normal sa sarili niyang pamilya. Inihanda ang mesa, walang naangat ng baso para magsalita, walang nakwento ng sariling gawa, walang binanggit ang nakaraang kaluwalhatian o mapait na kabiguan. Isang kataga lamang ang sinabi ng biyenan. Kumain na habang mainit. Kumain ng pagkain si Carlo para sa biyenan. Pagkatapos para sa biyenan, hindi nakalimot na kumain para sa sarili. Isang maliit na detalye, ngunit nakita ko ng malinaw, hindi na ito hinihintay na may paksilbit. Sa gitnang kainan, may mga katahimikan, ngunit hindi katahimikan ng tensyon, natural na katahimikan. Ang uri nga katahimikan kapag walang kailangang patunayan ng kahit sino, walang labis na biro, walang hindi sinasadyang salita, at pinakamahalaga, walang ginawa sa akin na sentro ng pagsisiyasat. Malapit nang matapos ang kainan, ibinaba ni Carlo ang kanyang kutsara at tumingin sa akin, hindi malakas ang tinig. Ate, salamat po. Walang paliwanag, walang karagdagan. Napatahimik ang buong mesa. Tumingin ako sa kanya at sumagot ng mahinang-mahina. Hindi kita tinulungan, Carlo. Hindi ko lamang pinalo pa ng higit. Tumango si Carlo. Bigla akong naalaala ang handaan nung nakaraang taon. Ang tawa nang nanghinia ako. Ang masasayang nga mata. Ang kasiyahan ng isang taong nakatayo sa itaas. At ngayon parehong mesa rin, parehong mataong iyon. Ngunit wala nang nagtatawa ng may kalupitan. Pag-iingat na lamang, katumpakan, katahimikang may kaalaman. Hindi dahil sa takot sa akin, kundi dahil naintindihan na nila kung nasaan ang hangganan. Nang tumayo para umalis, naksalita ang biyenan. Sa susunod, kapag libre ka, kumain ka ulit dito. Walang kasamang, huwag kalimutan. Walang presyon. Tumango ako. Po, walang pangako. Walang pagtanggi, isang tamang sagot sa eksaktong antas ng kinakailangan. Nang nakaupo na kami sa kotse, nagtanong ang asawa ko, malungkot ka ba? Umiling ako, hindi. Pakiramdam ko, napunta na ang lahat sa tamang lugar. Nanahimik siya ngang sandali bago nagsalita. Iniisip ko na kung hindi ka tumayo nun, hindi sana makakaroon kapayapaan ngayon. Hindi ako sumagot dahil alam ko na tama siya. Nang gabing iyon, matagal akong nakatayo sa balkonahe ngaming maliit na apartment. Maingay pa rin ang lungsod sa ibaba. Ang masasakyan ay patuloy na dumadaan. Naalap at napatay ang mailaw sa daan. Ang lahat ay nagpapatuloy, ako na lamang ang nagbago. Lumabas ang asawa ko sa likod ko, mahinang isinampay ang malihaying kumot sa aking balikat. Malamig ka ba? Umiling ako. Hindi malamig, hindi rin pakiramdam na walang laman. Gaan lamang. Naalala ko ang handa noon. Naalala ko ang alak na ibinuhos sa aking ulo. Naalala ko ang tawa na walang kahihiyan.
Naalala ko ang mga matang nakturing na natural ang aking katahimikan. Kung ako nun ang akin ngayon, siguro ay umiyak na sana ako o nagtanong kung nasaan ang aking pagkakamali. Ngunit ngayon, habang inaalala ko ang lahat, isang bagay lamang ang malinaw sa akin. Wala akong pagkakamali. Matagal lamang akong nanahimik. Nagtanong ang asawa ko, kung bubalik tayo sa sandaling iyon, tatawa ka ba? Hindi na kailangan pang pag-isipan. Oh, lumingon siya sa akin. Hindi dahil sa galit, hindi para magiganti, kundi dahil kung hindi ako tumayo nun, hindi na sana akong maging ako ngayon. Tumango siya. Ngayon, bumabalik pa rin ako sa bahay ngang biyenan ngunit hindi na madalas. Hindi na sa nakatadang oras. Wala na akong pag-alala na kailangan pang papagunawaing lahat. Bumabalik ako kapag gusto ko, nananatili kapag comfortable ako, umalis kapag sapat na, walang nanggangahas na pigilan, walang nanggangahas na pilitin. Hindi dahil sa mas makapangyarihan ako kaysa kanila kundi dahil sa may hangganan na ako. Si Carlo ngayon ay hindi na gaano kaingay. Nagtratrabaho, umuwi, namumuhay ng mas tahimik. Walang pajayabang, walang hindi sinasadyang biro. Isang beses nagsalita siya sa akin. Ate, kung hindi nangyari ang nangyari noon, hindi ko sana kailanman malalaman kung sino talaga ako. Ngumiti lamang ako. May mga aral na kailangang bayaran ng buong kayabangan. Ang biyenan ngayon ay nagsasalita ng mas kaunti ngunit bawat salitang sinasabi ay may tamang bigat. Hindi na niya tinatawag ako bilang manugang na dapat ganito o ganyan, tinatawag na niya ako sa aking pangalan. Isang beses, mahinang nagsalita siya. Hindi inaasahan ng nanay na bumalik katulad ng dati. Gusto lamang ng nanay na kapag pumasok ka sa bahay na ito, hindi ka na natatakot. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, naniniwala akong totoo ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ng lahat, hindi naging katakot-takot na tao. Hindi naging dahilan para yumuko ang iba. Naging lamang ako isang taong hindi na tumatanggap ng pagama. At dahil doon lamang, ang lahat ng nakapaligid sa akin ay nagbago ng kusa. May mga babae na hindi na kailangang manalo pa. Sapat na ang tumayo ng tuwid. May mga pamilyang nagbabago lamang kapag wala ng taong nagpapasakit sa sarili. At may mga sandaling isang tawa lamang sa telepono ang naliligtas sa isang buhay mula sa maling pamumuhay. Pumasok akong muli sa loob bahay at isinara ang pintong balkonahe. Sa labas ay maingay pa rin ang lungsod ngunit sa kalooban ko, sa wakas ay may kapayapaan na. Aral na makukuha sa kwentong ito. Ang kwento ay nagtapos hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, at hindi rin sa maluha kundi sa pamamagitan ng pagisini ng isang babaeng nangahas na tumayo ng tuwid. Ang katahimikan ay hindi laging matandang pagtitiis. Kapag ang katahimikan ay ginawa para kahinaan, ito ay nagiging dahilan para trampolinan ng iba. Ang paggalang ay hindi likas na dumarating na mumula ito sa mga hangganan. Kapag nangahas kang sabihing sapat na, saka pa lamang matututo ang iba na kumilos ng tama. Ang pamilya ay hindi lugar para magtiis ang isang tao nang walang katapusan. Ang tunay na pamilya ay lugar kung saan bawat miyembro ay naririnig, kinikilala at pinabibigyang daan na maging sarili nila. Ang pinakadakilang kapangyarihan isang babae ay hindi ang salapi o koneksyon kundi ang pagtanggi sa pagama kahit sa anong sitwasyon. At sa huli, ang pagtayo ay hindi para manalo laban sa sinuman, kundi para hindi mawala ang sarili. Kung nakita mo ang iyong sarili sa kwentong ito, kung naging tahimik ka, naktiis, nakpahintulot, para lang mapanatili ang kapayapaan, sana ang kwentong ito ay nakbigay sa iyo ng kaunting lakas para mahalin ang iyong sarili. I like ang video kung naramdaman mong naapektuhan kang kwento. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang iyong mga naisip, karanasan, o aral na natutunan mo. Baka naman ang kwento mo ay makatulong sa ibang tao ron na maging mas matapang. Ibahagi ang video sa mga taong iniingatan mo, lalo na sa mga kailangan ng paalala na may karapatang silang igalang.